Ito naman between firewall, switch and firewall. So same lang din naman ang explanation, hindi ko na i-explain. Basta ganun din, 3 gig, ay 1 gig, tatlong port, ganun din sa firewall, magiging 3 gig, okay? Gagawa rin sila dito ng logical connection. Makikita nila to as 1 logical connection lang with 3 gig total of bandwidth, okay? So puntahan natin si firewall muna. Ito, so punta tayo ng assignments. Makikita nyo, meron akong tatlong port dito. Ayun, EM1, EM4, EM5. Ito yan, yung tatlo na yan, ito yan. Dapat ang port dyan is hindi pa nagagamit. Okay, so ito yung hindi pa nagagamit. Itong nasa taas yung mga nagamit na. Punta lang ako ng log, link aggregation group, gagawa ako ng bagong group. And tatlo, i-click ko lang yan. So ibig sabihin, pinipili ko sila na sila yung mag-participate sa aggregation. So, yung protocol ay LACP. Ayan. And then, description natin, LACP rin. Oops. LACP. Okay. Save lang natin. Okay. So, meron na tayong group. Puntahan natin yung interface assignment. Mapupunta siya dito. Ayan o. Diba nawala na yung tatlo kanina rito. Kasi pinagsama na natin sa isang link aggregation group. Ayan. Nandito na silang tatlo. So i-add lang natin yan. Ito. Tapos palitan natin yung name niya. Yung description. Gawin natin siyang LACP. So, enable lang natin, lagyan natin ng IP. So, ang IP niya is 10.1, 192.168.10.1. Ayan, 10.1/24 and then save. Apply. So, puntahan natin yung status ng interface. So, ito na siya, log. Ayan o, tatlo sila. Kakasama yan, ito yung protocol, LACP. Okay? So, wala pang nangyayari dyan. Ganyan pa lang siya. Dahil itong switch, di pa natin ako-configure. Ito. So, configure na natin. Alamin ko lang yung port number. So, ayun siya. So, 222330. Okay? Configure terminal, interface range, GI2/2 to 3. And then GI 2 3/0 switch port tuloy, channel group. Syempre yung isa, ito channel group 1 na to, gawin naman natin tong group 2. Yung mode nya is active. Ang mode nya is active. Okay, so pag na-detect niya yung LACP dito sa firewall, makikipag-negotiate siya para mag-form ng Ether channel. Okay, so active. Okay. Dapat mag-up yung port channel 2 na to. Diba? Ayan o, nag-up na yung port channel 2 na yan. End tayo. Show IP in brief. Ayun natin nyo. Port channel 1, ito yan. Between switch tsaka server. Port channel 2, HQ at firewall. So, show interface port channel 2. So, makikita nyo, 3 million kilobit per seconds na rin. So, ibig sabihin, 3 gig na rin siya. Yung kanyang total bandwidth. Yung pinagsamang bandwidth nitong mga connection na to. So, 1 gig per link. So, naging 3 gig. Okay? And then, punta natin sa firewall. So, kanina, ganito lang siya. Refresh lang natin. Log. Ayan na. So, ibig sabihin, active na yung ating log or yung ating LACP. Active na. Then, collecting na rin siya ng information dun sa katapat niya kay switch. And then, distributing traffic na rin siya. Yan. Okay, di ba? So, okay. So, ang pinaka-benefits na makukuha mo dyan, syempre nga, server farm to, kailangan natin ng mataas na bandwidth
and then redundancy tsaka failover. Okay, so punta tayo ng testing. Te-testing natin. Okay, punta natin si server. Wala pa siyang IP eh. Lagyan natin siya ng IP. So ang IP daw niya ay 192.168.10.11. Ito yung lalagyan natin ng IP. Okay, static lang kasi dapat ang mga IP ng server ay static. Ang gateway niya ay ang IP ng itong firewall 10.1. Ito yung IP ng log. Ayan o, 10.1 log. So DNS niya 8.8 lang muna. Then okay natin. So yan na, meron na siyang network connection. Okay, so dapat mapiping na natin yung server natin, yung firewall natin. Open natin yung command prompt. Ping 192.168.10.1. So wait lang natin, dapat mapiping yan. Hindi pwedeng hindi mapiping. Ay, sorry. Hindi ko pala nalagyan na, ay nalagyan ko naman ng IP, di ba? 10.1. Ah, okay. Sorry guys. Kailangan ko pala dito ng rules. Ito, LACP, kailangan ko ng rules dito para mag-pass yung traffic. So, any LACP subnets. Okay. So, dapat mapiping na natin yan. Yun o, pingable na. Okay. Nagre-reply na sa firewall natin. Ngayon, try natin yung redundancy tsaka yung load balancing na sinasabi ko. So, magko-continuous ping lang ako from server papunta dito sa firewall. Tapos, di-disconnect natin yung mga cable na yan. So, dito tayo mag-disconnect muna between server, firewall. Suspend lang natin yung isang linya. Oh, meron pa rin. Pangalawang linya. So, dapat meron pa rin. Bakit huminto? Ayun. Kasi yung negotiation nila. So, yung pangatlo, syempre, pag sinuspend ko yan, wala na. Wala na siyang daanan. Eh, oh. General failure na. Wala na siyang connection. So, i-up natin ulit. Turn on natin yung gitna. Naka-turn on na ba? Tama, naka-turn on na. So, bumalik na yung ping. Okay, so, ganun din yan. Yung the rest, pag binalik ko, magre-resume yan. Tapos, babalik sila sa 3 gig na bandwidth. Okay? So, dito naman tayo sa pangalawa. So, i-down ko tong baba. Suspend. Oops. Ayun. Okay. Pangalawa, suspend. So, connection. Tumaas lang ng konti yung yung latency. And then, siyempre, mawawala na to. Down na eh. Down na lahat eh. Diba? Time out na. So, ibalik ko yung nasa gitna. I-up ko ulit. Check natin kung anong mangyayari. Time out. Time out pa rin. And then bumalik na. Okay? Kasi nagpo-form yan sila ng or nagne-negotiate yan sila sa bawat isa. So pag in-up ko na rin naman tong yung iba, automatic naman yan. Tapos ang total bandwidth ulit nila is 3 gig. Okay? So nag-time out. Wait lang natin ulit, babalik yan. So yan, okay na. Tuloy-tuloy na yan pag na-form na ulit yung kanilang yung kanilang negotiation or yung LACP or Ether channel. Okay, so yun lang guys yung gusto ko ipakita. 'Di ba? Lupit talaga ng technology. Pero yun, malupit. So, yun lang guys, maraming salamat. Stay tuned sa aking GNS3 project. Maraming salamat.